Sa ating pong Sunday School ngayong umaga, ang ating pong topic ay about anxiety. Ito po yung lesson 15 nung ating pong series na tinatalakay, which is yung Christian Holiness ni Pastor Noel Espinosa. So tayo po ngayon ay nasa lesson 15 na. At gaya nung yung style o yung method na ginawa ni Pastor Noel kung paano niya ginawa itong lesson about Christian holiness. So nag-uumpisa muna siya sa sin, and then after that, ang kasunod na lesson is yung opposite grace na kailangan nating i-cultivate o linangin para magpatuloy po tayo sa mortification ng ating sinfulness. So sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay about anxiety. Ito po ay lesson 15. Para po sa ating scriptural basis, ito po ay matatagpuan sa aklat ng Matthew 6:25. Babasahin ko po ito sa ESV. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? So ito po yung sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo patungkol po sa bagay ng anxiety o yung pagwo-worry o yung pagiging balisa o yung nag-aalala tayo sa buhay. So, mamaya po sa ating pong dito po sa ating lesson ngayong umaga, makikita po natin na dito po iikot yung lesson ni Pastor Noel about anxiety dito sa ating scriptural basis sa Matthew 6:25. So, mamaya po makikita pa natin, i-expound pa nung lesson yung tinuturo sa atin about anxiety. So para lang po sa ating maikling review, so balikan lang po natin yung ating lesson 14 at saka yung ating lesson 13, which is yung covetousness, yung 13, and 14 yung humility. Sapagkat bakit po natin kailangan balikan? Kasi po mamaya din makikita natin is yung sin ng covetousness o yung ating pagiging makasarili sa ating puso ay meron po siyang koneksyon dito sa ating pagiging anxious sa buhay na ito. Lalo na dun sa mga bagay na hinaharap na hindi natin alam, di ba? Kung ano ang darating sa future. At tayo ay masyadong nag-aalala sa mga affairs natin dito sa mundo. Kaya babalikan natin. So nasabi natin dito sa nakaraang pag-aaral natin, which is yung lesson 14, is about contentment, which is the opposite grace of covetousness, is the satisfaction from one's present lot, which is obviously opposite to covetousness. So alam naman natin, contentment, satisfaction, no? Kung ano po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon, saan tayo tinawag ng Panginoon, ano man ang vocation natin, ano man ang estado natin sa buhay. So, tinuturuan tayo ng Panginoon na dapat tayo ay maging kontento kung saan niya tayo tinawag. At yun ang opposite grace nung covetousness na sin para ma-mortify natin yung indwelling sin natin na tayo ay nagkakaroon sa ating mga puso na tayo ay maging makasarili at magkamal o ng mga bagay-bagay sa mundo. Yung mga material possession na labis-labis o sobra-sobrang material possessions. So, sa ating pag-aaral, nakita natin na ang paglilinaw, yung contentment is not the absence of aspiration for the future o yung gains. Hindi ito isang bagay na meron tayong trabaho, meron tayong vocation, meron tayong ginagawa. Ito man ay pag-aaral, ito man ay paghahanap buhay lalo na, para hindi na tayo magkaroon ng pagsisikap. So, ang pagiging kontento, hindi ito yung titigil ka na sa pagsisikap mo. Sapagkat unang-una, kaya natin ginagawa mga bagay na yon, alam natin, ito ay para sa kapurihan ng Panginoon at dapat tayo maging excellent, sabi ni Apostol Pablo.
sa mga bagay na ating ginagawa na tinawag tayo ng Panginoon. So, hindi po yun yung contentment. Hindi ito yung absence of aspiration for the future. So, napag-aralan natin yan. At yung pangalawa, ito ay hango sa aklat ni Jeremiah Burroughs, yung The Rare Jewel of Christian Contentment. So, alam ko po, meron tong free version, no? Monergism siguro. Pero ako, meron akong copy sa aking Olive Tree Bible app. So, pwede po kayo mag-download ng Olive Tree na Bible app sa inyong phone or sa tablet. Mag-register lamang po kayo doon ng inyong email address. Gumawa kayo ng account. At madadownload nyo po itong book ni Jeremiah Burroughs, yung Rare Jewel of Christian Contentment, yung po yung title. So, sabi rito, contentment is attained not so much by addition as by subtraction. So, ano ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, sa mundong ito, ang mga tao na walang pagkakilala o tunay na pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Diyos sa tagapagligtas at sa kanilang pagtalikod sa kasalanan, yung faith and repentance, kung wala sa kanila yon, so obviously, sila ay unsaved. So, ang natural bent, no, yung natural bent ng kanilang heart is siguro pagka nakuha ko na to, okay na ako. Siguro magkaroon ako ng mga 5 kotse, 3 bahay, makatravel ako around the world, yung kontento na siguro ako. Ganon ang takbo ng mundong ito. Addition, di ba? 5 kotse, 3 bahay, travel around the world, kung ano-ano pa. Pero ang sinasabi ni Jeremiah Burroughs, hindi mo ma-attain yung contentment sa ganon. Hindi yun yung Christian way na para maging kontento ka. Kundi, sa kabaligtaran, in contrary, yun ay worldly way na pag-attain ng contentment. So, ano dapat? Sabi niya, not so much by addition as by subtraction. So, dapat mong kontrolin yung desires mo. Kasi, andyan yan lahat eh. Di ba? Gusto natin na magandang ganito. Gusto natin magkaroon tayo ng mga bagay na ganito. So, kailangan mong i-practice tong tinatawag na subtraction ng mga desires mo para magkaroon ka ng Christian contentment. So, yun lang po yung gustong sabihin ni Jeremiah Burroughs dito at saka ni Pastor Noel kung bakit niya ginamit tong bakit niya kinote si Jeremiah Burroughs. Kasi sabi pa ni Jeremiah Burroughs, i-quote ko lang siya ulit. Sabi ni Jeremiah Burroughs, a carnal heart, so yung carnal heart, yung heart ng isang unbeliever, alam natin, walang carnal Christian, no? May nagtuturo, carnal Christian. Hayaan mo na si Brad, kasi carnal Christian pa yan, baby Christian pa yan mga yan, o kaya carnal Christian sila, kaya nagbibisyo pa yan, o nanggaganyan pa yan. Pero ang Biblia pa, wala pong ganon, di ba? Sabi nga kanina if you have been raised with Christ, no? Seek the things above, di ba? So wala pong, ang Bible hindi nagtuturo ng yung ganong katuruan na carnal Christian, o ganon. Sabi ni Jeremiah Burroughs, a carnal heart knows no way to be contented but this. So ito daw yung carnal heart. I have such and such possessions, and if I had this added to them, yun nga, siguro pag nagkaroon na ako nito, Lord, kontento na ako, Lord. Pag nakuha ko na to, kontento na ako, Lord. I have such possessions, and if I had this added to them, and the other comfort added that I have not now, then I should be contented. Perhaps I have lost my possessions. If I could have only have given to me something to make up my loss. Sabi niya rito, then I should be a contented man. So yun yung worldly view o yung un-Christian view ng contentment. Pero ano sabi niya? But contentment does not come in that way. It does not come, I say, by adding to what you want, but by subtracting from your desires. It is all one to a Christian whether I get up to what I would have or get my desires down to what I have, either to attain what I do desire or to bring down my desires to what I have already attained. My wealth is the same, for it is as fitting for me to bring my desire down to my circumstances as it is to raise up my circumstances to my desire. So yun yung sinasabi ni Jeremiah Burroughs sa atin about contentment. We need to subtract. Kasi a sinful
human beings na nandito pa tayo sa sinful world, andito pa indwelling sin sa atin, nandun pa rin yung urge na yun na tayo ay magkaroon ng covetousness sa ating heart. So, yun lamang po. At kaya natin uli binalikan yan again kasi may connection yan dun sa anxiety. Yung anxiety na ating pag-uusapan ngayong umaga. So, punta na po tayo sa ating meat ng ating lesson for today, the sin of anxiety. So sabi rito, note, the sin of anxiety is entwined. Entwined. Ibig sabihin, parang nakapulupot, no? With the sin of covetousness and discontent. So bakit kaya? So kung babalikan po natin yung ating, balik tayo dun sa, Kuya Daniel, pakibalik mo nga doon sa unang slide. So sabi rito, the sin of anxiety is entwined. So bakit daw siya nakapulupot sa covetousness? Kasi kung babalikan natin tong dito, sabi ng Panginoong Jesucristo, therefore, I tell you, do not be anxious about your life, that you will eat or you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? So kung may mga Bible po tayo, samahan niyo po ako rito sa Matthew chapter 6. Ito po ay, alam natin, part to ng Sermon of the Mount ng ating Panginoon. Basahin lang natin. Ano ba yung sinabi ng Panginoong Jesus bago niya sinabi yung do not be anxious? Punta po tayo dito sa verse 19 ng chapter 6. Matthew 6 verse 19. So basahin po natin yung 19 to 24. So ako na lamang po ang magbabasa. Sabayan nyo lang po ako sa basa. Ito po, Matthew 6:19. Matthew 6:19 to 24. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. 21. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So, okay na Kuya Daniel, balik tayo dun sa slide number 4. Yan. So, kaya po natin binasa yung Matthew 6:19 hanggang 24 kasi para makita natin yung context, bakit sinabi ng Panginoon na do not be anxious. Kasi yung anxiety kasi, nag-uugat ito dun sa pagiging natin. Magkakaroon tayo ng love of money. Which is yon? Covetousness. Covetousness. Discontentment. Gusto natin magkaroon ng mga bagay na yon. So sabi rito, discontent is dissatisfaction of present lot. Contentment is opposite satisfaction. So alam natin, no? Ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak, no? Yun yung ating pinaka greatest treasure sa mundong ito. Pero syempre, hindi naman natin mahihiwala yung ating physical na buhay o yung material na buhay natin sa mundo dahil meron tayong mga legitimate na mga pangangailangan. Food, shelter, clothing, no? Pero, ang sinasabi dito ng Panginoon, kung ikaw ay nandoon, meron kang, nasa ilalim ka ng kasalanan, na ikaw ay naghahangad, nagiging covetous ka. So, ito yung mangyayari sa iyo. Magkakaroon ka ng anxiety sa buhay. At ito yung sin ng anxiety. So, sabi rito, the root of dissatisfaction is covetousness. So, governing desire for possession. So mamaya po makikita pa natin yan kung ano ang koneksyon talaga ng covetousness at saka bakit tayo namomroblema lagi sa buhay. Bakit tayo aligaga? Bakit tayo lagi nag-iisip? Naku, ano na kayo mangyayari sa... Naku, paano kaya yung ganito ko, yung ganyan ko? Paano kaya yung mga anak ko, kung ano-ano man?
So makikita pa po natin yan mamaya sa ating pag-uusapan. So ano ang point na pinapakita rito? So nakita natin, sabi, intertwined. Yung anxiety is intertwined with the sin of covetousness. So anong point? Point, anxiety is undue worry about the future. Ano yung undue worry? Hindi kailangan, unnecessary. Ito nga yung term ko na sinasabi ko sa mga kaopisina ko. Huwag mong anuhin yan. Unnecessary stress yung mga bagay na yan. May stress ka na sa trabaho, dadagdagan mo pa ng mga ganyan. So, lalo kang mamumroblema dyan. Huwag mong lagyan ng mga unnecessary stress yung buhay mo. So, sabi rito, undue worry. Sabihin, hindi mo kailangan magganito about the future. Kaya sabi ni Pastor Noel, anxiety is undue worry about the future. Unnecessary to. Hindi mo to kailangan gawin. And ano pa? Inner disturbance because of our uncertainty. Sino ba naman ang hindi magkakaroon ng agam-agam kapag hindi ka sigurado, di ba? Lahat naman siguro tayo, makakaramdam tayo niya pagka hindi tayo sigurado. Nako, nailak ko kaya yung ano ko? Yung pintuan ko? Yung bahay namin? Ang layo pa naman ng travel nyo. So, naku, naisara ko kaya yung gate? Naku, napatay ko kaya yung tubig sa... So, pumapasok agad yung agam-agam. Pero hindi ito yung sinasabi na, ito simpleng agam-agam lang to eh. Iba yung anxiety na to eh. Itong sin ng anxiety, hindi lang yung basta ganun, mas malalim po ito. So, mamaya po, titingnan natin ito. So, sabi rito, in the Sermon of the Mount, the warning against anxiety follows serving money. So, yun nga yung discuss natin kanina. Nung sinabi ng Panginoong Hesus yun na do not be anxious kung ano ang susuotin mo, kung ano kakainin mo. So, binasa natin doon sa 19 to 24 na it is about love of money. Nasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. No one can serve two masters. Di ba? Either you will serve God or you will serve money. So, yun po yung anxiety na mas malalim. No? Kasi, mas nakapokus ka sa mga material na bagay dito sa mundo na paano pag wala na ako nito, naku, paano yung retirement ko, paano yung trabaho ko, paano yung mga pag-aaral ng mga anak ko. So, lahat naman yan ay pinaplano natin. Mamaya makikita pa natin yun. I-clarify ni Pastor Noel dito sa lesson niya kung paano yung ano ang relationship ng tamang responsible na pagpaplano para hindi ka mapunta dito sa sin ng anxiety. So sabi rito, anxiety is clustered with covetousness, compounded by uncertainty of the future. So again, paulit-ulit na ini-emphasize si Pastor Noel dito sa kanyang lesson na magka-related itong dalawang sin na ito. So, nakikita na po natin, no? Medyo nagkaka-idea na tayo kung bakit pala tayo namumroblema ng husto sa buhay natin. Yung pala'y rooted o yung pala'y konektado sa ating nagkakaroon tayo ng covetousness sa ating heart. So, ito po yung sinasabi ko kanina, no? Clarification. So, sabi natin, anxiety intertwined with covetousness. Yung covetousness is yung love of money. Alam natin yan. No? Yung hindi lang money, pero syempre konektado yung money sa mga pagkamal ng mga material na bagay na sobra-sobra. Pero ano yung clarification? Planning ahead for the future is a good exercise of discernment. Ano ibig sabihin yan? So, planning ahead for the future is a good exercise of discernment. So, ayaw mo palang mamroblema ka eh. Ayaw mo palang mapunta ka sa ganung sitwasyon na ikaw ay kung ano man yung bagay na yon. Sabihin natin, financially. So, kung hindi ka magpaplano ng finances mo, yung financial mo, hindi mo paplanuhin yan kung paano mo gagastos yung pera mo, hindi ka magbabudget, o kaya, aasa ka sa mga credit card. O, hindi mo pinlano, bili ka lang ng bili kasi inisip mo may credit card ka pero hindi mo pinlano. Pag nag-due date yung credit card mo next month, ano ibabayad ko dito? Ang dami kong mga pinagbibili. So magkakaproblema ka, magiging anxious ka talaga. Hindi ka talaga makakatulog sa gabi kasi laki ng utang mo. O kaya sabihin natin may trabaho ka. 'Di ba? Alam mo, dapat ito yung mga gagawin mo, itong mga deliverables mo, ito commitment mo sa work.
Hindi mo pinlano. So, namumroblema ka ngayon kasi hindi ka makadeliver ngayon sa kumpanya nyo. Takot ka ngayon, baka matanggal ka, mawalan ka ng trabaho. So, nagki-creep in na yung anxiety sa heart mo. Nawawala na ngayon yung, yung focus mo dahil hindi ka nagplano eh. So, ito ngayon yung consequence ng, ng hindi mo pagpaplano. So, ano sabi rito? Jesus commends counting the cost as part of Christian discipleship. Ito naalala ko, preaching ni Deacon Leo, Yung term nito, yung parang sabi ni Deacon Leo, accounting. Tama ba ako, Deacon Leo, Parang accounting term. So, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus ito sa Luke 14:28, kung babasahin nyo po yan, di ba? Kung babasahin nyo sa taas niyan, kung mas mahal mo yung mga kamag-anak kaysa sa akin, you are not worthy to be my disciple. Tapos sinabi niya, yung magbibuild ng bahay ba? Hindi mo ba kukwentahin muna o paplanuhin mo muna kung paano bibuild yung bahay o yung hari? 'Di ba? So, tama po itong sinasabi natin dito na yung pagpaplano ay good exercise of discernment. At ito po ay kailangan para hindi tayo mahulog dito sa anxiety, yung sin of anxiety. Ano pa? Beware of the foolhardy adventurism. So, ano ba yung foolhardy adventurism? That is justified by acting by faith. So, ito yung mga, hindi ako inom ng gamot. Kasi, by faith, pagagalingin ako ng Panginoon kahit walang gamot. Sorry po, no offense po kasi, baka po meron sa inyo dito, hindi uminom ng gamot, pinagaling ng Panginoon, purihin ng Panginoon, salamat sa Panginoon kasi yung po ay biyaya ng Panginoon, ang Panginoon po ay nagpapagaling, pero hindi po yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na wala po tayong pagpaplano at hindi po tayo responsable. Ano pa? Itutuloy ko tong venture ko na to kahit hindi ko to masyado pinag-isipan kasi pinag-pray na namin to. Pinag-pray na namin to pero o kaya alam mo na medyo tagilid o kaya medyo may problema pero nagpe-pray ka, gustong-gusto mo kasi talaga. So you acted by faith. Yun yung foolhardy adventurism na sinasabi. Hindi mo pinag-iisipan ng mga bagay. So ano nangyari? So ginawa mo yon, Pumalpak, sumablay ka, nalugi ka kunyari sa negosyo o sa venture na yon. Kasi, hindi ka nagplano. Nag-pray ka nga, pero yung sinasabi sa atin na salita ng Diyos na dapat maging responsable ka, magplano ka, hindi mo yung ginawa. So, namroblema ka ngayon ng gusto. Pumasok ngayon ng anxiety. So, hindi po ito yung hindi po ito yung foolhardy adventurism. Hindi po dapat ganito. Ano pa? It becomes anxiety when our thinking of the future is full of inner turmoil. Ano ibig sabihin nun? Diba? Sabi ko sa inyo, diba? Hindi mo na isarado yung pinto, kaya nag-iisip ka. So, huwag natin isipin, nagkakasala na ako, nagiging anxious na ako. Kasi sabi ng Panginoong Diyos, don't be anxious. Hindi po yun yung anxiety. Huwag po tayong magkamali doon. Baka mamaya, mag-guilty tayo. Isipin natin, nagkukumita tayo ng sin. Totoo naman. Legitimate naman yun kasi baka nga mamaya nakalimutan mong isara yung gripo o nailak yung pinto. Makalabas yung aso nyo. Kagaya nung nangyari po sa amin, nakakagat yung aso namin. So, kasi yung anak ko po hindi naisara yung gate, naitulak ng aso ko. So, hindi po yun yung sin na anxiety. Ang sinasabi rito, full of inner turmoil. So, ano nangyari? Hindi ka nagplano. Hindi mo pinlano mga expenses mo, mga ganyan. Nabaong ka sa utang. Ayun. Hindi ka na makatulog sa gabi. Meron ka ng inner turmoil. Hindi ka na matahimik. Kasi iniisip mo na, paano na kaya? O kaya, sinangla mo bahay mo sa bangko. Kasi nga, hindi ka nagplano ng maayos eh. Wala ka na ngayong pambayad. May inner turmoil. Yun yung matindi. Doon na pumapasok yung sin ng anxiety. Kasi, yun ay consequence ng iyong ginawang sin din na kaya sabi, intertwined na hindi ka nagplano o kaya naman ikaw ay nagkaroon ka ng too much desire na mag-acquire ng mga material na bagay na hindi naman yun kumbaga, it is beyond your capacity kung ano yung pinagkalob sa'yo ng Panginoon na means
yung iyong hanap buhay, yung iyong trabaho, is beyond. Gusto mong gumastos, gusto mong bumili ng mga bagay, pero hindi yun ang binigay sa iyo ng Panginoon na means o hindi sakto dun sa binigay ng sa iyo ng Panginoon na buhay. So yan, papasok na ngayon yung inner turmoil at saka yung anxiety. So ngayon, nakita natin kung ano yung sin ng anxiety. Ngayon naman, makikita natin paano ba nagmamanifest ito, yung sinfulness of anxiety. So makikita natin, no? Sabi rito, it is insisting to possess what belongs only to God. Knowledge of the future. So, alam naman po natin, no, pag New Year, di ba? Pagbukas yun ng TV, makikita nyo, yung mga talk show host, mag-iimbita ng mga manghuhula. Dati buhay pa si, Madam Auring. Ngayon, patay na eh. So, si na ngayon? Si Hans Kuwa, di ba? So, yun ang gusto lang natin eh. Malaman natin kung ano future. Kung alam lang natin yung future, naku, napaka-powerful na natin. At alam natin, bilang mga Kristiyano, ito pong bagay na ito ay sa Panginoon lamang po ito. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano ang hinaharap, kung ano mangyayari sa future. Kaya sabi rito, pagka ikaw mismo gusto mong malaman ang future, pumapasok na yung pagkamakasalanan ng anxiety. Kasi na-anxious ka na eh. Ano kaya mangyayari? Hindi mo na pinagkakatiwala sa Panginoon ang mga bagay na yan kasi gusto mo nang malaman. So ano to? Knowledge of the future is an attribute that uniquely belongs to God. Anong sabi sa Isaiah 46:9? So basahin ko lang po Isaiah 46:9 and following. Maganda sinabi dito eh. Ito po. Sabi ng Panginoon, remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times, things not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will accomplish my purpose. 11, calling a bird of prey from the east, the man of my counsel from a far country. I have spoken, and I will bring it to pass. I have purpose, and I will do it. So malinaw po sinabi rito sa Isaiah 46, verses 9 and following, na ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Bakit? Siya yung nagtakda nun eh. Siya yung nagplano nun eh. So, hindi natin dapat panghimasukan to o saklawan ang Diyos bilang soberano kung anong mangyayari sa hinaharap. Ano pa? It is not just plain knowledge, but God has control of the future. So, alam niyo po ba to? Mamaya, yung sunod na bullet dito, na makikita natin yung paniniwala ng mga karamihan, So, ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, hindi lamang basta alam ng Diyos kung ano yung future. Siya yung may control, siya yung sovereign. Alam niyo po, nakakalungkot, may mga nagsasabi na evangelical Christian sila, pero hindi nila tinatanggap yung full sovereignty ng Diyos na kontrolado ng Diyos ang lahat. Parang sa kanila, which is ito yung susunod na bullet natin, is parang ang Panginoon, parang lang din siya, parang nakukot by surprise din siya. Ganito ginawa ni Anthony. Kumaliwa. Teka, kailangan mag-react ako sa kanya, sa pagkaliwa niya. So ano po tawag dyan? Ito po yun. Open theism. So sabi ni Pastor Noel dito, beware. O babala, o mag-ingat. There is a growing teaching of open theism. Ano yon? God does not know the future. Kasi bakit po? Ano ito? Ito po, medyo ni-research ko ng konti. Tinignan ko sa gotquestions.org. Ano ba yung open theism? So, sabi po ng gotquestions.org, yung kanilang Tagalog translation, sabi, ang open theism na tinatawag ding openness theology. So, pansinin niyo po, openness theology.
May mga nag-e-espouse po nito na mga nagsasabing Christian na open theism, open theology, at openness of God ay isang pagtatangka na ipaliwanag ang kaalaman ng Diyos sa relasyon nito sa kalayaan ng tao. So alam naman po natin, hindi po tayo robot. Pinili natin na kumain dito sa restaurant na to. Meron tayong laya dyan. Pinili natin na pumunta tayo dito kaysa dito tayo pumunta. Tayo ay wala nagko-control sa atin. Yung nga yung tinatawag nga nila, yun yung free will di ba? Pero hindi po natin pag-uusapan niya. Medyo malalayo po tayo sa ating lesson. Malaking usapin po yan yung free will. So, pero ang sinasabi po rito ng mga nag-e-espouse ng open theism na gusto nilang malaman ano ba yung relasyon ng kaalaman ng Diyos. So, kung ang Diyos alam niya yung future, di parang mangyayari niya, robot na tayo. Lahat pala ng gagawin natin parang predetermined na. Wala na tayong freedom niya. So, ano po yung sinasabi? Nagiging man-centered. No? Dahil ikaw ay man-centered ang theology mo, mag-e-espouse ka nitong open theism na to na imposible na ang Diyos alam niya yung future kaagad. So, ano pa sabi rito? Kaya't kung may ganap na kaalaman, saan na yun? Ito ang argumento ng open theism. May ganap na kalayaan ang tao, kaya't kung may ganap na kaalaman ng Diyos sa hinaharap, hindi maaaring maging tunay na malaya ang tao. Di ba parang contradict na yung tinuturo nyo kung sinasabi nyong sovereign si God sa future o may control. Kasi robot ka na, di ba? So ano pa sabi rito? Kaya nga hindi alam ng Diyos ang lahat. Ito yung sinasabi ng mga open theist ng mga bagay at mga mangyayari sa hinaharap. Inaangkin ng open theism na hindi maaring malaman ang hinaharap. Kaya alam ng Diyos ang mga bagay na maaring malaman, ngunit hindi niya nalalaman ang mga bagay na hinaharap. Which is, ito yung point natin. Ano yung point? If God has no control of time, then, ano siya? He is not sovereign. Then, therefore, hindi siya Diyos. So kung ang paniniwala mo sa Diyos mo, na pinaniniwala mo, hindi alam ang future, walang control sa lahat ng bagay. So, ang pinupoint ni Pastor Noel, hindi yan ang Diyos na sinasabi ng Diyos ng Biblia, na lumikha ng lahat ng bagay, may author ng lahat ng bagay, may control ng lahat ng bagay. So kaya po yung open theism, ito po ay, ang sabi rito, again, GotQuestions.org, ang open theism ay nabigo, nag-failed sa pagtatangka nito na ipaliwanag ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ano po ito? Ang relasyon sa pagitan ng walang hanggang kaalaman ng Diyos at ang kalayaan ng sangkatauhan. So parang ito lang po yan. Sanctification natin. Sino gumagawa ng sanctification natin? Ang Diyos ba? Tama, di ba? Pero anong sabi ni Paul? Work out your salvation with fear and trembling. Brad, sabi mo kanina, ang Diyos ang gumagawa ng sanctification mo. Bakit sinasabi ni Pablo na work out? Ibig sabihin, may gagawin ka rin, Brother Anthony. Ano ba talaga? So, yun po yung sinasabi natin dito. Yung dalawang katotohanan na yon na ang Panginoon, siya ang kumikilo sa sanctification mo, biyaya niya yon, grasya yon, alam natin yung lahat, hindi natin yung kailangan mag-argue tayo doon, magtalo tayo doon, pero tinawag ka ng Panginoon, sabi nga kanina doon sa preaching ni Deacon Edmond di ba? If indeed you continue in the faith. Sabi ang salvation, grace, bakit parang may gano'n na kailangan mag-continue ako? Yun po yung dalawang bagay na hindi natin kayang i-reconcile. At yun po ay tatanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya na bigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung sinasabi dito. So pag tayo po ay pinilit natin na mag-gymnastics yung ating, ano tawag dyan? Hermeneutical gymnastics o yung pagpapaliwanag sa Biblia na para lang ma-prove natin na hindi.
ang Diyos hindi niya pwedeng malaman yung bagay kasi may free will ako. Hindi ako robot eh. So, ito po ang mangyayari. Magkakaproblema po tayo sa sovereignty ng God sa future at sa pag-control. Therefore, apektado ngayon ng iyong pananampalataya kasi nagwo-worry ka na. Kasi ang Diyos mo pala, hindi alam ang future eh. Paano mo pangahawakan ang Panginoon na, Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin, kayo nakakabatid ng lahat ng bagay, eh hindi ka naniniwala na ganun ang Panginoon. So, magpatuloy po tayo. Nakita natin, no, yung una, di ba? Yung open theism na ang Panginoon hindi kayang i-predict ang future. Ano pa yung sinfulness sa anxiety? Ano yung nagmamanifest sa pagkamakasalanan ng masyadong pag-aalala o pagkabagabag? It is refusing to entrust the future to the goodness of the Father. So, siyempre, dahil alam mo, hindi ka sigurado na ang Diyos may control, eh hindi mo ipagkakatiwala sa Panginoon ang buhay mo. So sabi ni Pastor Noel dito, this is the point of Jesus in the Sermon of the Mount. Kaya nga sabi ng Panginoon do not be anxious. Sabi sa ESV Study Bible Notes, if one makes the right choices, ano yung right choices? Yun yung verses doon sa taas, na wag mong mahalin ng pera, dapat ang Panginoon ang iyong sambahin. So, if you do or make the right choices, again, di ba? Sabi, may right choices, may choice ka eh. Hindi ka nga robot eh. Pero hindi yun yung, babalik naman tayo sa free will eh, no? Hindi po yun yung ibig sabihin ng free will. Ang tawag po kasi doon ng mga theologians, free agency. Ibig sabihin, gusto mo ng lechon, ayaw mo ng chicken, pwede ka kumain ng lechon, di ba? Gusto mong mag-beating the red light, ayaw mong mag-stop pag red. So, pwede ka mag-beat the red light. Pero yun ay nasa kapahintulutan ng Panginoon, nasa ilalim pa rin yun ng control ng Panginoon, which is hindi natin kaya, kahit paputokin natin yung utak natin, hindi natin kayang i-reconcile. Paano ba nangyayari yun? Kasi, ang Diyos lang po ang may alam nun eh. So, sabi rito, ito yung magiging problema. Sabi ng Panginoon, look at the birds. Sa verse 26. Yung mga ibon hindi nagtatrabaho yan. Pero pinapakain niya ng Ama niyong nasa langit. Consider the lilies. Ngayon, ang gaganda niyan. Pag natuyo yung mga yan, ano itsura niyan? Basuran, ano na yan? Mapupulbos na yan, di ba? Panggatong na lang o ano. So, sinasabi ng Panginoon, to show that since God cares even for the birds and the lilies, how much more will He care for His own? So, to be anxious then demonstrate a lack of trust in God for all these things. So, anong makikita natin dito? Anxiety is casting doubt on the fatherly care of God for His children. Issue to ng iyong heart. Ibig sabihin yung iyong pananampalataya, may problema. Kasi hindi ka makapagtiwala sa Panginoon eh. Alam natin, balikan ulit natin yung genuine faith, no? Alam natin, ang genuine faith may tatlong element, di ba? Una, may knowledge ka. Sa mo makukuha knowledge, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, meron kang naniniwala ka na yun ay truth. Yung mga inaaral mo sa Biblia, pinaniniwala mo na ito ay totoo sapagkat ito ay salita ng Diyos. So, yun yung pangalawa. May knowledge ka, alam mo na ito totoo. Ito yung mahalaga, yung pangatlo. Yung tinatawag na fiducia. May tinatawag na assent. Yung ibig sabihin ng assent, ikaw ay pinangahawakan mo na para sa iyo yung mga pangako na yon, na ikaw mismo yung sinasabi na ikaw ay you have already been raised with Him. Ikaw mismo sa sarili mo, alam mo, wala ka na doon. Pinalaya ka na. Hindi, sabi kanina, ni-reconcile ka na. Sabi sa preaching kanina, ni-restore ka na. Yung reconciliation, yung dati mong kalagayan, nakaaway ka ng Diyos, na-restore na doon sa original, nung sa Garden of Eden ni Adam and Eve, na sila ay in perfect communion with the Father, with our God. So, yun yung sinasabi natin dito. May issue ka sa iyong heart. Kaya ikaw ay nagkakaroon ng anxiety. Ito ay faith or heart issue. Which, sabi rito, we cannot define for God what He should do in order to be good. Ang dami niya, makikita niyo yan sa mga social media. If God is good,
Why does He allow suffering? Why does He allow innocent children to be killed? Di ba? Pero alam natin, no? Yun ay effect ng sin. Lahat ng nangyayari po sa mundong ito ay epekto ng pagbagsak ng makasalanang mundong ito. At alam natin, ang Panginoon, God is not the author of sin. Pero ba't pinapahintulot ng Panginoon yun? Di ba? Kasi siya po ay Diyos, siyang may control ng lahat eh. Hindi natin kaya, kahit anong gawin natin siguro na makipagdebate tayo, ganyan. Isa lang sagot natin eh. Kapag sabi nga ni John MacArthur bakit ano ang the problem of evil? Ang sabi niya, ito narinig ko sa kanya eh. Because He is God. He is just being God. Why does God allow this to happen, this evil to happen? Because He is God. He is in control of everything. So, babalik ulit tayo doon sa previous slide natin. Insisting to possess what belongs only to God. Yun ang problema ng tao. Pinipilit natin na malaman natin kung bakit gano'n ang nangyayari, samantalang ang bagay na yun, para sa Diyos lamang yun. Gusto nating malaman kung bakit gano'n. Oh. Diba? Oh. We cannot define for God what He should do in order to be good. Which brings to our point. Ano yung point natin? Trust in God requires an accepting attitude whatever becomes of the future. Trust in God requires an accepting attitude. Mabigat po ito. Accepting attitude whatever becomes of the future. Ito po ay biyaya ng Panginoon. Hindi po natin ito kayang magkaroon tayo nito kung hindi pagkakalob sa atin ng Panginoon ito. Itong attitude na ito, itong accepting attitude. Kasi ito po yung tunay na pagtitiwala sa Diyos eh. Ano man ang kahihinatnan ng future, kaya mong tanggapin sa biyaya ng Panginoon. So mamaya makikita pa po natin yan. So, ngayon naman, pag-uusapan natin, nakita na natin kung ano yung anxiety as sin. Nakita rin natin, nagmanifest din kung paano nagmamanifest yung pagkamakasalanan ng anxiety na yon, yung sin na yon. Nakita natin, gusto nating maging parang Diyos, gusto nating parang mas marunong pa tayo sa Kanya. So ngayon naman, ano ang mga komplikasyon nito kapag ito yung namamayani sa atin o ito yung nagkakasala na tayo ng anxiety? So una, prayerlessness. Nababawasan na yung iyong habit, naapektuhan na yung prayer life mo. So sabi rito, absence of a disciplined habit of regular prayer. So note, during anxiety, one may suddenly have a spate of praying, not a life of prayer. So ibig sabihin na ito, kunyari, nandun tayo sa sitwasyon na agaw buhay yung mahal natin sa buhay o may bigla tayong malaking suliranin, no? Nagpe-pray tayo, di ba? So okay, linawin ko lang ito, no? Ito hindi to nakasama sa lesson ni Pastor Noel, pero habang inaaral ko po ito, minemeditate ko ito. So, ako po ay napaisip, no? Hindi ba talaga pwedeng mag-pray kapag may problema? Kasi sabi ng Panginoon, with all supplications, di ba? Lumapit ka sa Panginoon. So, ito po sa akin nagaling ito, wala na to doon sa lesson ni Pastor Noel. Sabi ko rito, this does not mean that it is not legitimate. Again, double negation. Does not mean, itong sinabi ni Pastor Noel, does not mean that it is not legitimate to pray in times of trouble. Kasi tama lang po yun. Pag nandun po tayo sa sitwasyon na tayo po ay nasa matinding suliranin, dapat po lumapit tayo sa Panginoon, mag-pray. Tama po yun. What this means is that if a Christian only prays during times of trouble, ayun, pakinggan nyo po. What this means is that if a Christian only prays, doon ka lang daw nagdadasal, during times of trouble. O pag wala ka ng trouble, hindi ka na nagpe-pray kasi happy ka na wala kang problema sa buhay. Then, this may be a sign of being prayerlessness. Oh.
Kung nagpe-pray ka lang kasi may problema ka, pero pagka wala ka ng problema, nakakalimutan mo na mag-pray, hindi ka na nagpe-pray. Yan yun. Yan yung prayerlessness. Hindi yan yung sinasabi natin na prayerful ka. Kasi nagpe-pray ka lang pag may problema ka eh. So, yung ibig sabihin dito. So, again, malinaw po yun Pag may problema po tayo, tama po, mag-pray tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumapit sa sa mga kung sino man, di ba? Sino ba yung nilalapitan parati? CEO ka malapitan. Sa Panginoon po, sa Panginoon po tayo lumapit. Tama po yan. Pero, i-check po natin ang ating prayer life. Baka naman mamaya, pag wala na tayong problema, nakakalimutan na natin ang Panginoon, di ba? So again, point, prayer prompted by threat of trouble is not honest prayerfulness. So again, i-check po natin ang ating prayer life. Dapat po, hindi lang po tayo nagpe-pray kapag may problema tayo. Dapat, lagi po tayo nagpe-pray. So sabi ni Pastor Noel dito, do not just pray for what will happen, but for right attitude whatever happens. Yung yung kanina. Yung point natin kanina, di ba? Kailangan meron tayong pagtanggap o meron tayong acceptance, attitude ng acceptance, ano man ang outcome. Ito, ibalik ko lang po, personal experience ko, na nung na-hospital yung, mahilig kong gamitin yung father ko na illustration Na-hospital yung father ko, so, kasama yung mother ko noon, dalawa sila, parang bumaba yata potassium po nung tatay ko. Medyo nabuwal yung tatay ko noon. Akala namin noon, kukuhanin na siya ng Panginoon. So, ang prayer ko sa Panginoon, kagalingan pa rin para sa father ko. Pero, naalala ko noon, ang minemeditate ko noon yung buong Romans 8, yung buong chapter ng Romans 8. Kasi meron akong libro ni Derek Thomas na about Romans 8. So, sabi ko, i-prepare niyo po kami, Panginoon, lalo na po yung mother ko, saka yung mga kapatid ko, kung ano man po ang magiging kalooban nyo. Kung kuhanin nyo po yung father ko, tulungan nyo kami na maging ready kami. So, mahalaga po yun, meron tayong ganong attitude, meron tayong ganong kaisipan, na pag nagpe-pray tayo, kagalingan, tama naman, Lord, tulungan mo ko sa problema ko, kayo mag-provide financially para sa pangangailangan namin. Pero, kung ano po ang kalooban nyo, Panginoon, tulungan nyo po ako na maging matanggap ko po iyon. Maging ready po ako kung ano po ang inyong kalooban. So, ano sabi ng Psalms 139 verse 23? Search me, O God, and know my heart, know my anxieties. So, dapat ganito yung laman ng heart natin pag tayo nagpe-pray. Lord, kayo nakakabatid nung, alam nyo po, Panginoon, lahat ng naiisip ko, lahat ng nararamdaman ko, alam nyo, yung mga agam-agam ko. Diba? So, sabi rito, every petition must have Jesus' plea. O ano ba yung plea ng ating Panginoon? Kung siya'y nasa Garden of Gethsemane. Di ba? Not my will, but yours be done. Again, mga kapatid, mismo ang Panginoong Isus natin hindi nakaiwas sa anxiety. Pero alam natin, hindi siya nagkasala. Yun yung sinasabi natin, hindi lahat ng pag-worry, kasalanan agad. Yung Panginoon nga, sabi niya, kung pwede lang Panginoon, 3 beses pa niya pinag-pray. Let this cup pass. Di ba? 3 times. Pero ano sinabi niya? Not my will, but yours be done. So mismo ang Panginoong Isus mismo, sinabi niya yan. Not my will, but yours be done. So dapat po tayo, meron din tayong ganong heart. Yun yung ipag-pray natin sa Panginoon, na bigyan tayo sa kanyang biyaya ng ganitong klaseng puso. Pinagpe-pray natin, Lord, sana po ganito. Lord, wag niyo pong ipahintulot na ganito. Pero, yung kalooban niya po, Lord, di ba? Parang nag-iba yata yung ano ko. So, dapat po, sorry po dapat nandun yung sa isa So, sabi sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. So, alam natin yan. No? So, yun yung una. Nakita natin yung unang komplikasyon, no? Prayerlessness. Hindi na tayo nagpe-pray. Ngayon, ano yung sunod? Restlessness. Mali pala yung sequence. Dapat dito yung 1 Peter. Sorry po. So, sabi rito, absence of peaceful thoughts.
Anong sabi sa Psalms 127, 2 to 5? Sabi rito, "It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." So, paano ko ba i-context to? Kasi ako, nangyari sa akin ito kasi layo ng opisina ko eh. Gumigising talaga ako ng maaga. So, pag ganun ba, Brother Anthony, nagkakasala ba ako kasi maaga akong gumising? Ay, hindi po yun yung ibig sabihin nun. Hindi po tayo nagtuturo nun na pag gumigising kayo ng alas 3, alas 4, nagkakasala na kayo. Pero, siyempre, alam natin, it will take toll on your health kasi lagi kayong kulang sa tulog o kaya ano. So, kailangan kung malayo yung opisina nyo, kailangan yung gawa ng paraan. Pero, ang sinasabi rito, "It is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep." So, ito na yung, ito na yung, nandun ka na sa point na namomroblema ka na ng gusto, hindi ka na makatulog. So, dahil hindi ka na makatulog, maga ka nagigising, di ba? Hindi ka na nakatulog, puyat ka talaga, di ba? "Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward like arrows in the hand of a warrior are the children of man's youth." Ito, lagi, nairinig ko to sa nanay ko lagi. Kinukot niya lagi ito, mga palaso. "Blessed is the man who fills his quiver with them." So, ibig sabihin lang nito, sinasabi ng salmista, kung ikaw, na-train mo yung anak mo, godly, in a Christian way, mga ano mo to, kumbaga parang mga pana mo to, mga sa iyong quiver, yung lalagyan mo ng pana to. Diba? Ibig sabihin, yung patotoo mo, bilang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, makikita sa mga anak mo. Diba? So, yun po yung ibig sabihin nito na yung arrows in the hand of a warrior are the children of man's youth. So, wag kayong magkamali ito. Hindi ang context nito. Kaya, anak, galingan mo kasi pagtanda namin, ikaw magsusustain sa amin. Ikaw magtatrabaho ka para sa amin. Hindi po yun ang ibig sabihin nito nung Psalms 127, 2 verse 5. So sabi rito, anxiety is often connected to physical weakness. So syempre, pag ikaw ay restless, apektado yung iyong physical na pangangatawan. Oh, di ba? Sabi rito ng Panginoon, "Which of you being anxious can add a single hour to his span of life?" Oh. Ikaw ba, kung tinawag ka na ng Panginoon, talagang hanggang dito ka na lang, kaya mo bang dagdagan ng buhay mo ng kahit isang segundo o isang minuto? Hindi, di ba? "If then you are not able to do a small thing as that, why are you anxious about the rest?" O, hindi mo pala kayang dagdagan yung buhay mo eh. Bakit masyado ka na problema kung kailan, di ba? So, ang sabi rito, "Beware. Restlessness will render worship and other Christian duties burdensome." So kapag tayo ay pumasok na sa atin yung sin na anxiety at ito na yung komplikasyon sa atin, wala na tayong kapahingahan, wala tayong katahimikan, apektado po yung ating paglakad sa ating Christian life, no? Nagiging burden, pabigat na sa atin yan. Nako, kailangan ko nang umuwi umalis sa church kasi meron akong appointment ngayong Sunday. Ang tagal naman ng preaching ni Deacon Edmo. Gusto ko nang umalis. So, sabi rito, "Casting all your anxieties on Him because He cares for you." 1 Peter 5:7. So, yun po yung nakita natin, no? Yung dalawang complications ng anxiety. Una, lack of prayer. Pangalawa, restlessness. So, ito na po yung ating last slide, challenge. "Leave to the hand of your good Heavenly Father all your future." So, napaka-simple lang po, no? Napaka-straightforward nung challenge. Pero mahirap to pag nandun na tayo. Madali lang sabihin to Pero kapag nandun na tayo sa problema, di ba? No? Na minsan nadidiskaril tayo pumapasok na yung masyadong pagiging anxious. So, yun lamang po. At meron po bang mga questions o clarifications bago po tayo magtapos ng ating Sunday School ngayong umaga? Or kahit mga gusto mag-insight?
O na-anxious na kayong kumain. So again, yung gusto ko lang po ulit balikan, no, wag po tayo magkamali, no, na may mga legitimate, no, na na-anxious tayo, no. Nyari, malilate ka na sa trabaho. Traffic, di ba? Naku, traffic. Baka hindi ako umabot. Yung mga ganun, hindi kayo nagkakasala doon kasi that's part of being tao, di ba? Pero kung ang buhay mo, laging puno na ng ganun, wala ka ng katahimikan, nagkukulang ka na sa prayer life mo, at hindi mo na kayang kontrolin yung anxiety mo, nagkakasakit ka na. Ako po, nagkaroon po ako ng, ng disorder sa anxiety. 2010 po yata yun. Nagkaroon ako ng madalas ako nagkakaroon ng panic attacks. At yun po ay, tingin ko po, dulot yun ng anxiety. Masyado kong maraming iniisip. Merong libro si John MacArthur na about si John Mac po kasi hindi siya medyo siya sa mga ba tawag diyan, mga medical intervention ng mental health. Hindi naman sa totally ini-eradicate niya yan o binabaliwala niya yan, no? Pero ang sinasabi niya kasi kaya ka nagkakaproblema sa anxiety o kaya ka nagkakaproblema ng depression. Okay, depression. Meron kang problem sa iyong heart. Heart problem yan. Yung depression mo na yan. Hindi yan something na yung chemicals mo sa brain. Though, nakakatulong po talaga yung magpagamot ka, no? Minom ka ng mga gamot. Pero hindi yan ang main na dapat i-deal. Ang dapat i-deal yung heart mo. Kasi, baka mamaya yung covetousness mo, doon pala nag-uugat yung anxiety mo, nagkakaroon ka ng depression. Kasi nalungkot ka na eh. Tagal mong pinag-pray yan, talagang dinedesire mo yan, ginugusto mo yan, naglalagay ka pa ng oras at lakas at pera mo dyan, pero hindi nangyari, na-depress ka na. So yun na yun yung anxiety. So yun lamang po, at kung wala na pong tanong, tayo po ay magkuklose sa prayer at ipag-pray din natin yung ating food. Mamaya naman, pwede tayo magkwentuhan pa habang tayo kumakain. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama namin Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpupuri sa iyo, Ama, sa umagang ito. Salamat sa biyaya ninyo na kami ay nag-aral muli ng inyong mga salita at na aming napag-aralan ang kasalanan ng pagiging anxious o ng anxiety, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na bagay na ito ay hindi namin kaya kung wala ang inyong biyaya pagsama nyo sa amin. Sa tindi ng problema sa mundong ito, iba't ibang uri ng mga sakuna, mga bagay na hindi ka nais-nais, na alam namin na ito ay epekto ng pagkamakasalanan ng mundong ito, ay nandun po ang anxiety na maaring pumasok at kami mahulog sa kasalanan ito. Kaya dalangin po namin sa umaga pong ito na patuloy nyo kaming tulungan at samahan sa bagay na ito. Alam po namin na walang iba kaming pupuntahan o sasaklolohan kundi kayo, at kayo, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat ng pangailangan namin sa aming buhay dito sa mundong ito at higit sa lahat sa aming spiritual na buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo sa kanyang ginawang pagbabayad sa krus ng Kalbaryo sa pagligtas sa amin. Salamat po, Ama, sa mga bagay na ito. Dalangin po namin na patuloy nyo kaming tulungan sa bagay na ito at kayo po ang siyang mapapurihan sa lahat sa mga bagay na ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming pagkain na aming pagsasalu-saluan sa tanghaling ito. At nawa, Panginoon, ito po ay gamitin ninyo na as a source ng nourishment na aming katawan, Panginoon, physically, at ang mga ginamit ninyo, Panginoon, mga lingkod ninyo na nag-prepare ng mga pagkain, nagluto, na malengke. Salamat po sa kanilang buhay, pagpalain niyo po sila, Ama. Puri po kayo, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.